Okay guys, Joms TV Media, we're Sunday afternoon, Sunday afternoon. And we're on our way to Sir Mervin Estaliani na na-meet natin sa Facebook. Tapos minessage natin siya that we're going to feature his Lancer, Mitsubishi Lancer na box type. So another dream vlog natin to. And dream car kasi natin yung box type. Para malaman natin, this is a dream vlog also kasi dream car natin yung box type. So another box type. And we're doing a full episode. Hopefully we could feature 10 box type for this episode, for this channel, kasi there will be yung anniversary ng Mitsubishi Lancer box type Philippines happen yun. So hopefully may mga ma-feature pa tayo na Lancer box type owners. Ayan. So paano yan guys? And please like and subscribe our channel, and hopefully we could please comment and like and subscribe and share na rin. So we really need your comment and subscription. Okay, alright guys, nandito na tayo. Tara, samahan nyo ko. Let's go. Ayun na siya guys. Pogi! Wow! Wow! Hi guys, Joms TV Media here at Quezon City. Nandito na tayo sa bahay ni Sir Mervin Estaliani na i-feature natin yung kanyang Mitsubishi box type. Ayun si Sir. Sir? Yan. Hello Sir! Good afternoon! Yan. Sir, kamusta po? Hello. Okay. Ayun. Sir, maraming salamat. Thank you. Thank you for taking time sa amin sa Joms TV Media. Oh, it's a pleasure ma-feature sa Joms TV. Ako sir, it's really an honor sa amin na ma-feature ka, and thank you for this guys, Sunday ngayon ha. Yan, makikita niyo yung date. Sunday ngayon, si Sir talaga took time para sa atin and for him na ma-feature natin siya, and of course, yung kanyang Mitsubishi Lancer box type na 1987. Okay. Ayan. Sir, tell us about this car. Yun nga. Bali, Mitsubishi Lancer 1987 model. No? Okay. So, nakita ko kasi yung mga features mo. Almost the same car. No? Pero ito nga lang, SL siya, yung na-acquire ko. Actually, yung pinaka-story nito, si Chris, yung builder ng si Chris Autopogi, siya yung builder nito. Shoutout kay Autopogi na sir. Baka naman Chris. So ang nangyari kasi nito, actually for the longest time, ito yung mga sought after na car. Yeah. Kasi before yung, syempre medyo ito yung mga tinatawag na 80s icon, ano? Yes. So sabi ko sa kanya, Chris, baka mamaya meron kang extra dyan box type. So let me know kung meron. So okay. Luckily tumawag siya, kuya, meron akong binubuo, kaso hindi ko muna tinuloy. Baka gusto mo. So, i-share ko yung picture para ayan, thank you, sir. So, ito, sir, ano talaga? As in, from scratch? Actually, from ground up? Nakita ko siya, nagsend ng picture si Chris, minamasilya pa lang. So, okay. Ako naman kasi sabi ko, mas maganda kung tingnan ko siya in person. So, syempre, katok-katok the usual. Yeah. Sabi ko, nakita ko, okay yung car actually kasi nowadays, medyo mahirap na makakuha ng kotse na medyo correct. Sariwa yung shell. Kaya nag-proceed ako dun sa project. So, which is, sabi nga ni Sir John Ong, kung daw mag-build daw ng ganito, kumuha ka daw ng medyo okay na, para konti na lang daw yung gagawin mo. Actually, ganun din yun eh. Kasi like, yung iba kasi, bibili ka ng, di ba, may mga 30,000, 40,000. Pero, kung i-add mo din, halos ganun din. So, sabi ko, at least ito, kahit paano, konti na lang. Though, syempre, medyo 37-year-old car na yung kotse. Medyo may mga the usual. Yeah. Hindi yan old school kung walang karawang. Oo, tama. Correct. Old school walang lagit-ngit. So, yun. So, syempre, medyo binil ni Chris. Pinag-usapan namin kung ano yung mga kinakailangan palitan, kinakailangan ayusin.
ang ano ko kasi dito is, syempre, number one, gusto ko kasi maging roadworthy yung auto. Correct. So, mas dapat, mahirap na, di ba? Mamaya, ibiyahe mo ng EDSA, tumirik. No? So, di ba, ganda-ganda ng ganda ng kotse, pero tumirik. Sabi ko sa'yo, sinaban mo na yan, yung, mahirap na. Saka may mga comments dyan, sir, no? Di ba? Kasi naman, luma na, binabiyahe pa. Oo, yan yung mga niloloko nga ako ng anak ko, yan doon yung mga ginagamit sa pelikula. Pinapasabog. Oo, sabi ko, nak, iba to. Okay, so inayos namin yung engine in such a way, modified na siya. Okay. So ang ginawa namin, actually the engine is 1.4 liter. So ang ginawa namin, we modified na 4G, ano sir? 33. 33. Okay. Ang ginawa namin, Chris, kami, technically parang overhaul na to, pinalitan namin ng bigger piston, bigger valves. Mm-hmm. Tapos nag-cam time na rin kami, tapos naka-port and polish, naka-shave, para at least may konting hataw. Yeah. So yung, kumbaga yung 60 kilometers, ma-reach mo na yung 10 seconds. 10 seconds, ayan. So actually may konting... Given the age, no sir? Given the age, so, yan. Even the brakes, ang ginawa naman namin, i-maintain yung disc brake sa front. Front, okay. Kasi yun naman talaga yung standard yan. Meron talaga siyang disc. Then, ang dinagdag namin dito is yung sa rear. Sa rear, okay. So, dinagyan namin siya ng na rin, yung pang GT na na disc brake na, sir? Disc brake, disc brake. To the point na in-upgrade na rin namin yung hydrovac. Okay. Para mas malakas yung stopping power ng kotse. Sabi nga nila, what is power without control, no, sir? Di ba? Huwag ka nang umanda, huwag ka nang diwinto. Okay. So at least brake-wise, medyo okay tayo sa brake. Even yung handbrake nito, talagang inayos namin, pinalitan namin lahat ng kable. So working niya, yung mga handbrakes niya. So, yan yun. So, may third brake light. Ay, may rear fog. Hindi, talihan tayo yung mga yan. Nasa checklist talaga. Checklist, So, yung ginawa namin dito, yung team namin ni Chris, it's more of parang Lancer GT, Lancer EX. EX inspired. Okay. EX inspired siya. So, makikita nyo po madaming turbo. Kasi nagpapaalala sa akin na pag-turbo yung kotse. Pero guys, abangan nyo. Yun yung end goal. So magkakaroon kami ni Jones TV ng another video. Salamat, sir. Meron na itong 40 turbo. That's the end goal actually. Okay. But right now, medyo yung yung nakalagay ng mga accessories naman sa kanya is period correct naman siya. Okay. Pero syempre, dun sa mga purist, medyo, ang ginawa ko kasi dito, may konting personalized touch, ika nga. Syempre, shout out, old schooler. Ayan, Sir Manny. Boss Manny. So, yan. Nahilig din tayo sa sounds, kaya syempre, nilagyan natin ng 4 na 6x9. Yan. Guys, sir, yung 6x9, yan yung standard ng 80s na, sir. Way back. Way back. Yeah. Pero ngayon kasi, mas fan kasi ako ng Infinity. Series. So, guys, tignan nyo naman kung gaano ka period correct yan kasi pati air freshener ni sir going steady. Yes. Yan, doon sa mga millennial, tanong nyo na lang kung ano yan sa mga titos nyo. Ano sa mga titos. At saka guys, AAP. Oo. Buti na yung sigurado. Shoutout sa AAP. Buti na yung sigurado tayo. Ito, magaling naman yung dealer natin si Augustas. Yes sir. Parang pangalawa na yata to sir na from Autopogi. Yung last kay John. Sir John, Yung isang pinagkunan namin ito kay Chris. So, sir, itong garnish na to, kasama na to doon sa or dinagdag mo na to based doon sa inspiration mo? Yes, kasi tinitingnan ko kasi sa Google, ano ba itsura ng mga Lancer EX, mga ganyan-ganyan. So sabi ko, dapat pala may mga ganitong klaseng emblem. Okay. So yung mga parts. So basically, we're fortunate na nakakuha ako ng uring talaga na ito sir? Brake light? Lancer EX talaga na lights, brake lights. Kasi sir, meron siyang groove. May groove siya. Tapos, yan yung original. Saka, align siya dito. Kasi sir, yung SL buo? Buo siya. Yung SL type. Guys ngayon ko lang yan nalaman. All the while, akala ko ito lang sir. Okay. Medyo ang hirap din maganap ngayon, especially taas ng presyo. Kasi,
as much as possible, sana gusto ko yung orig. Like, lahat ng ilaw, binalik namin sa Stanley. Oo. So, orig lahat siya. Guys, so, tinan nyo. Pati rear fog ni sir, naka-Stanley. So, ayan, kung nakikita nyo man. Pero, well, definitely. So, of course, yung spoiler na sir. Yung rubber. spoiler natin, ito yung tinatawag nilang FOHA. So, sir, ang tawag? FOHA. FOHA. Oh, okay. Kaya, i-correct yun na ako sa mga master natin. That's the name. That's the name, yeah. Kung makikita nyo dito, we maintain the orig condition. Kasi gusto namin makita ng mga ibang members na yan, no? Yung talagang nandiyan pa yung battery star niya. Hindi namin siya pinake. Correct. So as is or is, kung paano namin siya nakuha, yan yung actual condition ng ng bumper. Sabi, napansin ako, ito talaga, sobrang lakas maka-80s nito eh. Oo. Sa mga anak gumagamit ng sumalit, may technique yan. So pag medyo umuulan at nagkamali ka dyan, talaga ba, sir? Buksan, may may pagpihit. May sequence? Kahit noon nahirapan ako, nakulong nga ako sa loob ng kotse. Guys, Solex, sikat siya noong 80s. Yung talaga yun yung Philips correct na. Sir, don't tell me, ito pa rin yung plaka niya original. Ito na yung correct. Yan pa rin. So, ang ginawa talaga, just to, tulok, na lang. Nilagyan na lang natin siya ng reflector, no? Oo. Pero guys, Pilipinas, Nandiyan pa rin yan. Grabe. So, that's the actual, pay-time issue sa kanya to way back. Grabe. Sobrang nakakatuwa. Sabi nga nila, pag may pangarap ka, lapitan mo. Kaya ito, isa sa mga pangarap kong kotse, pang-ilan na to si sir, pang-apat. Kaya sobrang thankful ako na mapagbibigyan ako nila, sir. Actually, ang pinaka-backstory kasi na ito, kasi yung way... Yun nga pala, sir. Bakit box type? Actually, nung siguro grade 4 pa yata ako noon, naalala ko yung sasakyan namin, alam mo yung mga Fiera. Yes, sir. Yun Ford Fiera. Ford Fiera, ganyan. Tapos, one time, nakita ko may dumating sa kapitbahay namin, tapat red. And red na ganito? Red na Lancer box type na SL. Okay. Then, take note yung tip niya, kulay violet. Kulay violet. Sabi ko, wow! Sabi ko, ang ganda naman nito. Then yung friend ko, bro, ito yung bagong car namin. Tapos gusto mo sumakay. Sabi ko, naman. Why not? Siyempre, bago di ba? Ang ganda Tapos ang nakakatawa doon, habang nakasakay ako sa likod, sabi ko, ba't parang lumalamig? Naka-aircon pala. Okay. Naka-aircon. So sabi ko, grabe to, ang ganda ng auto. So sabi ko, someday, pag medyo, na tayo, bibili din ako niyan. So yan, actually, ito na yung second time ko. Yung first kasi medyo napabayaan ko din, na-ibenta ko. Mali nga So may box type na before? I-share ko sa yung picture. Actually, yung first box type ko, ang sariwa talaga ng body. Okay. Ang problema lang kasi at that time, hindi pa kami nakatira dito, wala kaming parking space. Okay. And hindi ko din maasikaso yung kotse to the point na dapat pala i-start mo siya every 3 days. Nga, yes sir. Kasi kung hindi nag-hard starting, kumalang po almost 2 weeks, hindi ko na-start. Tapos, alam mo yun, nakakaawa yung auto. So, sabi ng misis ko, ka ba naman, napapabayaan mo na yung kotse. Okay. So, meron akong friend, sabi niya, kuya, gusto mo ako na lang mag-aalaga niya. So, wala. Doon ko na binenta sa kanya. So, nagsisisi ako kasi sariwa talaga yung kotse. So, kaya yung nakita ko yung mga vlogs, yung mga video. Yan na. So, yan. Ito na yung pinaka niya. Actually, itong kotse, medyo, sabihin na natin, medyo, work in progress pa rin siya. Work in progress, Kasi ang ginawa namin ng builder, nireset namin yung odometer nito. Okay. So, nakuha ko to almost 3 years ago na to. Pero yung odometer niya, 2,600 pa lang. Halos galing kasa. So, di na ako siya gamitin. Usually, pag may mga car meet, yan lang. Ako siya ginagamit. Tapos, madalas, pag galing ako ng office, ilalabas ko to, mag-drive to lang ako ng kape, or magpapagas. Yun na yun Yun yung ikot niya. Or minsan talaga, pag medyo sinisipag, ginagamit ko siya pag-coding. Pag-coding, sir? Pag-coding. Pero Bihirang-bihira. Si sir yung ganito kaganda. Tapos, wag naman sa God forbid, pero yun na nga. Ito, definitely Sunday car lang talaga Pero yun nga, pang special occasions like car meet na, sir. Yes, saka yung isang reason, kaya din bira ko siya ginagamit. Kasi actually ako na nagka-car wash nito. Ay, ikaw lang, sir, nag-maintain. Nagka-car wash ako, nag-maintain. Ibig sabihin, like,
Hindi ko siya ginagamit pag umuulan. Kasi pag nag-iinis kasi ako, lahat na, di ba? Yung jack mo, nilinisan mo yung ilalim. Kaya pag umulan, hindi ko gagamitin to. Unless na yung one time, yung nagkaroon ng carnage si old schooler sa Ayala by the Bay. Okay. Wala. No choice. No choice, yeah. So, pagdating ng bahay, car wash ka. Car wash agad. So, yun. So, ako lang naglilinis neto. Punas-punas lang ito. Punas-punas. So, kaya ako natatawa, may na-feature kasi kami. Shoutout kay Slick Autoworks. Kasi nakwento nila, dati daw, pag tumatambay sila sa Green Hills, Sir, baklas ang gulong. Hindi, may ganun. May ganun nga daw. Kaya ako natatawa. Medyo, hirap din mag-jack. Shoutout kay Sir Eugene. Oo, ginaganon na lang lalo. Pero yung mga tito-tito natin, kinakalas talaga yung gulong. Gulong, oo. Talagang yung tambol, talagang winawax pa nga yun eh. So, yun ang pinaka-storya nito. So, bira ko siya gamitin, usually, lang, sa every Sunday, or kung magpapagas, doon ko lang siya ginagamit. Pero most of the time, nakatakip lang. Nakatago lang talaga siya. So, nandito lang talaga siya, sir, sa special garage mo. Nandito lang siya lagi, most of the time. Grabe. Guys, sir, pwede ba natin makita to? Guys, nagulat lang ako. Tingnan nyo. Ang daming sapatos ng kotse ni sir. Yan, no? So, per occasion to, sir? Ito 13s, ito 15s na itong isa, yung walkways. Kasi, sir, una lumabas to 13, no? 13s yan, Ayun nga pala, sir. Speaking of height, eto, naka-coilover or naka-putol or stock? Actually, yun yung next na project natin. Currently, yung likod nito, nakaputol lang to eh. Okay. Pero ginawa naman siya in such a way na hindi siya ganun katalbog, yeah. Nilagyan namin siya ng mga rubber stopper. Okay naman yung ride, pero syempre, yung end goal pa rin talaga is to install yung lowering spring talaga. Okay. Ayun guys, tingnan nyo guys, may Watanabe si sir. Yun. Sir, pwede ba akong maglambing? Pwede ba makita engine? Ayan. Guys, si sir nangangayaan ko magbukas ng kotse kasi nakakatakot hawakan eh. Tingnan guys, linis. Grabe. Guys, may 80s talaga. May gasolina. Kasi naka-carb siya, no, sir? Oo, yan talaga yan, the old school. Sir, no carb mo? Guys, Solex. Guys, of course, Cusco. Guys, tingnan nyo, linis, Grabe. Yun ang nagagawa ng hindi ginagamit. Sir, naka-wiretak na rin siya. Oo, actually, isa yun sa ginawa namin. Kinostomize namin siya in such a way na, sabi ko kasi doon sa builder na walang ganong nakakalat na mga wires. Tsaka sir, malinis, Oo, so nakatago. Even yung mga aircon niya, nakatago din. Ano, sir? Mm-hmm. So, isa pa rin sa mga in-upgrade. So, condenser type na to. Condenser type na. Kasi syempre, medyo alam mo naman ang panahon natin. Well, umiinit ng todo. So, isa yun sa mga in-upgrades. Then, yan, ito yung sabi ko kanina, medyo lumaki na yung yung hydrovac. Okay. So, naka-power steering na rin to? Naka-power steering na yan. So, yan lang yung mga itong stat bar, talagang siya for this particular model talaga. Talaga for box type talaga? Nice. Hindi siya yung modified. Yan talaga yun. Oo. So, actually, halos the same. So, mga konting upgrades lang. Pero as much as possible, maintain pa rin namin yung auto. Para at least pag binuksan siya or ginamit siya, yung look and feel pa rin ng old school. Correct, yeah. Saka yung gasolina. Saka itong mga rubber molding mo na, sir? Oo, ang tawag nila dyan, bacon eh. Ano tawag, sir? Bacon. Bacon? Oo. Bacon pala tawag dito. Una ng mga turn dyan. Kasi yung mga inaano dyan, yung mga goma. Ito, yan. Mga ganyan. So, mga maliliit na bagay. Pero, syempre, yan yung mga must-have sa auto. Correct. Tsaka ito, of course, sir, no? Yan. Ito, sir? Yung iba kasi medyo kulay parang beige na, sir? Hindi mo na makita yung so, hindi mo alam kung okay po. Naman, no? So, yan. At least, di ba, ginawa namin na medyo makulay, di ba, para makita. Guys, color-coded, color-coded, yan. Sir, yung ganito, speaking of parts,
Mahirap ba, sir, yung parts nito? Actually, mahirap yung parts. Mahirap. Especially pag nagsisimula ka. Kaya malaking tulong yung maging member ka ng Auto Club. Okay. Diba? Shoutout ka na old schooler. Siyempre, nakikita mo, like for example, pag may mga car meet, nakikita mo paano nila ginagawa. Yeah, correct. Then, siyempre, mababaitin yung mga ibang members na nag-share ng mga parts, yung mga hindi na ginagamit. So, isa din yung, meron kang mga network, mga connections. Ang crazy nga dito is yung panahon na ginagawa namin ito, umabot pa ako ng Baguio, to the point umabot ako ng Cavite. Baguio for the parts, sir? Oh, for the parts. Just all the way to Cavite pa? For the parts, oo. So, madami, no? Pero syempre, kilala naman natin yung mga the usual source. Hindi ko na sasabihin kasi baka mamaya, diba? Pero kilala nyo na kung sino sila. Basta magbuo muna kayo nito para makilala nyo sila. Makikilala nyo yan. Yan. Pretty much sure. Pero thankful din ako sa mga ibang members kasi yung ibang parts talaga, sila yung nagtuturo, sila na, yung nagsabi, yung mga magandang pagtunan. Correct. So, yan. Yun ang maganda, may camaraderie yun, sir. So, ano lang yun akala nila, puro lumang kotse lang, pero iba kasi yun it's beyond the experience na, sir. Kumbaga yung brotherly relationship, correct. Diba? Every time na nagka-carnet kayo. Tsaka, napansin ko, sir, sa mga fini-feature natin na mga old schooler, the interesting part, hindi yung kotse. The story behind it. Actually, yun Talagang, paano mo na, una-una, what inspired you to get the car? Yes, of all the, O kaya lahat ng auto, actually, meron siyang kwento. Correct. Kwento yan. Yung, unang-una, bakit mo ba kinuha tong kotse na to to begin with? So, like, yung kwento ko nga kanina. Yes. Plus, yung challenge na paano mo siya buuin. Correct. Yes, sir. Paano mo makuha yung parts. Yan ang maganda dito, pagkatapos ng bentahan, pagkatapos mo makuha yung parts, magka-Facebook na kayo ngayon. So, isang community na kayo, isang grupo na kayo. Dumadami yung kaibigan mo na, sir. Dumadami yung kaibigan mo. So, yun yung kagandahan doon, no? Saka dumadami rin, sir, yung gastos na. Yun. Kaya, hindi na natin ilanin. Yun ang kailangan mo pag magbubuo ka ng ganito. Kailangan mo ng madaming pasensya, madaming kaibigan, at madaming Meron pa, sir. Ano ba? Supportive na misis. Yan ang pinaka number 1. Okay, huwag yung mamay ng mga misis mo. Okay, so yun. Diba kasi yung mga nagtataka, ano na naman yan? Ano na naman yan? So, alam nyo na yan. Yan ang pinagbabawal na technique. Okay, sobrang saya. Kasi, totoo yung sinasabi ni sir. Off-cam, yung mga nakausap natin, sabi niya, ligawan niyo maigi yung misis niyo. Totoo yun. Siyempre, hindi naman pwedeng ikaw lang. Correct, oo. Baka sabihin, yan na lang kayo kasawa. Pwede din. Joke lang. Shoutout kay ma'am. Salamat sa support kay sir. Kung hindi ko na-feature si sir. Pero yun nga guys, grabe. Yun nga, seriously speaking, yun yung maganda dito kasi nalalaman mo yung kwento ng mga, the reason ko bakit we started the channel is because we would like to know the story behind it. Naging old school lang naman siya because of this year, no sir? Kasi nag-edad na actually, 7 years old car na to, medyo talagang may edad na talaga. Pero yun nga yung mga questions nila madalas, bakit ito? Bakit yan? Of all the old school, no sir? Oo, kasi ba't ganyan? Yun nga, sabi ko nga kanina, it's the yung parang nostalgia ba? Yan, tama. Yung experience mo nung bata ka before. Kasi yan yung nag-ano sa'yo parang nag-mold sa'yo na to get yung mga ganitong klase mga sasakyan. Kumbaga sir, ito yung one of the reason nito kung bakit ka napasok din sa hilig mo sa kotse. Actually sa auto, Sa kotse. Yun. Yun yung mga, kumbaga ito yung mga nag-start talaga. Grabe. Guys, ang sarap titigan, no? Imagine niyo, kung meron ka nito, araw-araw ko siguro, kung meron siguro ako nito, sir, lagi ako nandyan nagkakape. Punas-punas. Oo, ganun lang. Kape. Punas-punas lang. Pero hopefully, malapit na. Ma-achieve na natin to. Magkakaroon din. Makakasama rin natin si sir sa mga tambay. Oo, madami tayo. Okay. Sir, pwede ba makita yung loob? Oo ba? Grabe, mating mo, sir. Ang lakas maka-old school.
Guys, narinig niyo yun, yung tunog na yun? Yun yung tinatawag namin, malutong pa si Chicharon. Kasi ang lutong nung bukas ng kotse ni Sir. Grabe. Yun yung iconic sound ng box type. Sir, may aya? Ay guys, tignan niyo yung tunog nun. Guys, ang bango ng loob ng kotse ni Sir. Guys, ayan. Ito. Sir, yung interior na, yung, tawag dyan, sir? Floor mat. Yan yung mga pivot correct. Like ito yung mga ginagamit way back. Mahirap din maghanap nito, especially sa Riwa na, Talaga, sir? Mahirap na rin. Sir, akala ko, sir, gooseneck to. Pero guys, yan yung ma-flight. Ano to? Kasi nung araw, ayan, iisa lang kasi yung ilaw. Tama na, sir? Yeah, Ngayon lang naman nagkaroon dito. So, para maliwanagan yung harap nyo, ito yung ilalagay nyo. Tapos, meron yan. Oh my God, sir, naka-pro line ka pa na equalizer? Nandiyan na yan. Pero umiilaw yan Pero syempre, kasi nag-upgrade na yung sound system. Pero hindi na namin siya ginadaw. Nandiyan na lang talaga siya. Nandiyan na lang siya. Pero sir, gumagana yan? Gumagana siya, oo. Pero hindi na siya, yung effect dun sa sounds wala na. Wala na? Okay. Yan. Tapos ang ginawa natin dito sa loob, guys, tingnan mo na bela ni Sir. Parang just to remind na, kailangan mo mag-turbo. Joke lang. So yan, naka-turbo, tayo, steering wheel, even yung natin, yung odometer. Tapos kung mapapansin nyo din dito sa aircon. Ay, oo nga sir, no, yung RP. Ay. Tama. Even yung yung sa aircon niya, yung knob nito, baliktad, di ba? Pansin mo kasi ito galing Japan siya. Ay, oo nga. So, pag gabi, actually umiilaw. Wala kong makikita. Ayan, umiilaw yung pinaka, instrumental gauges, oo nga. Yeah. Grabe. Tapos yung seatbelt natin, naka-ano siya. Guys, naka-turbo din, tapos, syempre, Recaro lang na seats. Guys, naka-Recaro seats yan. Tapos, sir, etong headrest na, yung net type. Yan yung mga, classic kaya headrest Pero hindi ba ako sandalin niya kasi baka masira. Baka mapunit na, sir. So, bira tayo sa mandal dyan. Oh my God, grabe. Guys, 5-speed manual transmission. Guys, ang grabing ganda ng sidings ni sir. Sir, ito, si Otto Pogi na rin, sir, yung gumawa. Oo, meron siyang supplier sa taga Marikina. Kasi yung original niya, lawanit okay. Yung problem lang kasi with lawanit, pag nababasa, siyempre, nagaling masira. Yeah, so, correct. So, ginawa na lang dito, yan, fiberglass na yun. Fiberglass na. Okay. Pero maganda, sir, ito no? Ang ganda nung, guys, ang sarap hipuin. Grabe, ang ganda. Sobrang ganda. Okay, sara na natin Uy. Grabe guys, ang ganda. Sobrang nakakatuwa. Ayun, sir. Okay, sir. Ano na lang, advice mo na lang sa mga gustong bumuo ng ganito. Well, yung talaga, ang importante dyan is you have the passion talaga na bumuo ng ganitong kotse. And at the same time, nandun din yung yung talagang you're willing to maintain the car. Okay. Kasi syempre, alam naman natin for a fact na medyo may edad na yung kotse. So it takes a lot of patience na mag-alaga ng ganitong sasakyan. Parang may alaga senior citizen sir. Parang may pangalawang anak or may senior citizen. So yun, isa yun sa mga na kinakailangan. Hindi lang kasi yung typical car na gas and go. Syempre, since medyo may edad na yung kotse, may mga times na sa'yo lumalabas yung problem. Correct, yeah. So, syempre, you have to be ready lang with your finances. Correct. Syempre, you have to be ready para if in case na may gusto kang papaayos, magagawan mo siya. Then, syempre, very important din yung meron ka din network. Network, okay. So, dapat medyo support group, no, sir? Support group. Kasi, syempre, yung mga parts, medyo hindi na rin siya ganun kahirap hanapin. Kahit pumunta ka sa Banawi, medyo din mahirap na rin, sir? Mahirap yung maganda. Talaga? Wala ka mga may scarcity na ng supply? Even yung mga Taiwan made na mga ilaw, wala. Tapos siguro ang isang mapapayo ko din, especially, syempre, since alam naman natin na medyo luma ng kotse, yung mga parts, ako kasi like yung mga collision,
na yung pwedeng mabangga or pwedeng mas madaling masira like yung ilaw. Okay. Diba? Ano din ako, bumili din ako ng spare. Kasi hindi just in case. Okay. Kumbaga wag naman sana, pero hindi kasi siya ganun kadali maghanap ng parts. So like even the bumpers, yan. So yung mga clearance light, yung mga daylight. So nag-hoard ka na. Kumbaga, nag-stack ka na pala. May stock. Kasi syempre, hindi mo masabi. Then at the same time, syempre medyo konti na lang. No, that's a good advice, sir, actually. Na yung price before, medyo mura pa. Ngayon talagang almost triple na yung price ng mga parts. Correct. So kung makakakuha ka pa ng mura, kunin mo na. Talaga. Yun. Nagustuhan ko yung sir, yung advice mo na yun, na mag-reserve na kayo ng mga yung mga madalas masira, no, sir? Yung wear and tear at saka collision, yan. Na parts. Grabe, anticipate na ni sir yung mangyayari para talagang in tip-top shape tong kotse ni sir. Grabe, sobrang nakakatuwa. Ayun. Sir, Joms TV Media, maraming salamat. Sir Marvin, maraming salamat sa iyo, sa iyong time. Thank you for the inspiration na binigay mo, na shinare mo. And definitely, sir, we look forward sa mga next build mo. And hopefully, we will be a part of that sa susunod, sa part 2, hopefully. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Yun. Guys, like and subscribe. Maraming salamat here at Sir Marvin dito sa kanyang box type here at Quezon City. Thank you. Like and subscribe, guys. Bye. Bye, sir. Thank you. If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.
Okay guys, alis na tayo dito sa village. Sir Marvin, alis na tayo. Ayan, Kuya, maraming salamat. May gusto ko ba sir batiin? Pa-shoutout? Okay na? O yun. Bye sir. Thank you.